Yayari ihahatid live Ronda Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay March 23 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pilipinas kinakausap na 6 na bansa para sa supply ng langis ayon kay Pangulong Marcos. Todo Balita. Sapat na supply ng kuryente pinatitiyak. Todo Balita. Ilang transport groups may tigil pasada ngayong araw. Todo Balita. Sa balitang lokal, sa bayan ng Rosales, lokal na pamahalaan ng Rosales at ng Santa Fe Nueva Vizcaya nagkaroon ng pagpupulong. Todo Balita. Public consultation kasama ang mga fisher folk at bangus growers ginanap. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Alex Iyala sinibak si Lynette pasok sa Miami Open, round 16. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakikipag-usap na ang Pilipinas sa mga bansa na trade partner nito katulad ng India para sa dagdag na supply ng langis ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa India, sinabi ng Pangulo na isinama na rin ng gobyerno ang mga kinakausap ang bansang China, Japan, Thailand, Brunei at South Korea sa posibleng mapagkunan ng supply. Ayon kay Marcos, maganda naman ang resulta ng mga pag-uusap at nakahanda silang tumulong sa Pilipinas. Pero hindi binanggit ng Pangulo kung anong partikular na bansa ang tutulong sa Pilipinas. Nauna rito, tiniyak ng Department of Energy na may makukunan pa rin ng supply ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis pagkatapos ng April 15 o ang panahon kung hanggang kailan tatagal ang imbak na langis sa bansa ngayon. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng kuryente sa bansa sa gitna ng patuloy na gulo sa Middle East. Ayon sa Pangulo, kinakausap na ang mga power generation companies upang madagdagan ang kapasidad ng mga grid sa susunod na 60 na araw. Sinabi ni Marcos na 23 power projects na may kapasidad na 900 megawatts ang inaasahang bubuksan at mag-ooperate upang makatulong sa pagpapanatili ng supply ng enerhiya. Patuloy rin anya ang koordinasyon sa paggamit ng malampayan natural gas na full capacity para madagdagan ang supply ng Pilipinas sa kuryente. Sinabi ni Marcos na ito ang panahon na magtipid at ng pagtutulungan.
Umabot na sa 18 mula sa 52 prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang naipasa ng House of Representatives at umusad sa Bicameral Conference Committee. Kabilang sa mahalagang naipasa ang panukalang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mabawasan o kaya suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo upang mabigyan ng agarang ginhawa ang publiko laban sa mataas na presyo ng langis at pagtaas na halaga ng mga bilihin, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Base sa tala ng House Committee on Rules, ang 18 prioridad na sa panukala ay nakalagpas na sa pinakamataas na yugto ng pagtalakay sa Kamara at patuloy ng isinusulong tungkol sa ganap na pagiging batas ay ang muling pagtatakda ng first regular elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na naratipikahan sa bicameral. Pumaldo ng sobra-sobra ang mga oil companies dahil ang pre-war na mga produktong petrolyo ay ibinibenta ng maito sa wartime na presyo. Ito ang ibinunyag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na isinuhistyon sa pamahalaan na makatarungan lamang ang sobrang kinita ay ibalik sa taong bayan sa pamamagitan ng rebates. Sinabi ni Chua, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, maraming mga consumer ang nagtatanong kung bakit ang pump process ay umaabot sa wartime levels gayong ang mga langis na ibinebenta sa mga lokal na istasyon ay nabili ng mas maaga pa bago pa man ang krisis sa Middle East. Sa pahayag naman ng Department of Energy, ang mga oil companies ay may isang buwang fuel stocks bago pa man ang first round ng presyo nito na ipinatupad noong unang bahagi ng buwan ng March. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Nagkaroon ng public consultation dialogue kasama ang mga fisherfolk at bangus growers mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan para naman sa pagpaplanong pagtatayo ng Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery Project. Ito ay sa ilalim ng PRDP Scale Up sa Bulinaw, Pangasinan. Ito ang magiging kauna-unahang bangus hatchery sa Pilipinas na pagmamayari ng provincial government na layong magbigay ng mas tuloy-tuloy na supply at mas maayos na kabuhayan para sa mga Pangasinense. Sa bayan ng Rosales, isang makabuluhang hakbang at sa mas matibay na ugnayan ng dalawang bayan ang naganap sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Rosales sa lalawigan ng Pangasinan at ang bayan ng Santa Fe sa bayan ng Nueva Vizcaya. Noong February 19, malugod na tinanggap ng Municipality of Rosales ang pagbisita ng mga kinatawan mula sa LGU Santa Fe upang talakayin ang posibleng partnership at pakikipagtulungan hinggil naman sa Rosales Farmers Market, isang inisyatibong naglalayong palakasin ang kalakaran o kalakalan at magbigay ng mas magandang pamilihan para sa mga magsasaka at mamimili. Ang pagpapalitan ng pagbisita ng dalawang lokal na pamahalaan ay sumasailalim sa kooperasyon at pagkakaisa sa ilalim naman ng pamumuno ng butihing punong bayan ng Rosales na si Mayor Liam Cesar at si Mayor Liwayway Karamat ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, kapwa nagtataguyod ng mga programang makakatulong sa pag-unlad ng kanilang mga nasasakupan. Pinangunahan naman ni Councilor Alvin Binse ang pagdalo ng delegasyon mula sa Rosales bilang bahagi ng pagpapaigting na ugnayan ng dalawang lokal na pamahalaan. Sa bayan naman ng Bayambang bilang parte ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month, nagsagawa ang Bureau of Fire Protection Bayambang Fire Station ng isang clean-up drive sa Barangay Poblacion Sur, katuwang ang Barangay Council at mga residente ng lugar. Bagamat hindi direktang operasyon, sa pag-apula ng sunog, binigyan diin ng BFP na ang pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad ay mahalagang bahagi ng fire prevention. Ang pagtanggal ng mga basurang maaring pagmulan ng sunog tulad ng tuyong dahon, plastik at iba pang madaling magliyab na materyales ay nakatutulong upang mabawasan ang panganib ng sunog, lalo na sa panahon ng tag-init.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tuloy ang magical run ni Alex Ayala matapos patumbahin si Magda Linette ng Poland sa score na 6-3, 7-6 upang umusad sa fourth round ng Miami Open sa ginanap ng Hard Rock Stadium Grandstand Court sa Florida, USA. Kinakailangan ng 20 years old na si Ayala na magbanat ng buto sa second set upang pigilan ang tangka ni Linette na maipwersa ang deciding third set. Sa katunayan, nakabaon ito ng 5-6 score bago maitabla ang laro sa 6-all. Sa tiebreak, rumatsada agad ang sa 3-0 na kalamangan si Ayala bago tuluyang pabagsakin si Linette. Samantala sa NBA naman, sinira ni LeBron James ang NBA record para sa most regular season games played sa kanyang ika-1,612 laro sa 105 kontra 104 na paglusot ng LA Lakers laban sa Magic. Nilampasan ng 41 years old na si James ang NBA record na 1,611 na laro ni Robert Parrish simula sa kanyang career o sa kanyang retirement noong taong 1997. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:19 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 na po ng umaga at kayo pa rin ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama niyo po, Liway Manantan Iparagire. Araw ng Lunes, ito po ay pang-apat na linggo ng buwan ng March. Yung katapusan next week po yun at umpisa na rin po yun ng Holy Week. So yung March 30 ay Lunes hanggang ano na yun, Holy Week ang next week hanggang kailan ba? Okay, advance lang po natin. So next week, yung Lunes ay March 30 at umpisa na ng Holy Week ang
Easter Sunday. Next week din po yun. Yun po ay araw ng linggo. So napakahabang mahabang bakasyon. So Monday, Thursday ay April 2. Next week na po yun. Kaya trabaho dahil next week mahaba ang bakasyon. At pag ganyang Holy Week, nagkakaroon po ng off-air. Meron na bang schedule ng off-air? Anong araw? Thursday? Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Aaron Richard. Pero Holy Week, may off-air po kami. Okay, Thursday hanggang Saturday next week po, hindi ngayon, ay off-air po ang DWIC. Yan naman dahil nga Holy Week at ang ating mga technician ay wala silang bakasyon. Wala kayong bakasyon, no? Kasi maglilinis sila. General cleaning. Pero ngayon, Lunes, ayan, Monday flag raising program, flag raising ceremonies na dapat atinan o dumalo ang mga government employees, may it be sa mga lokal na pamahalaan o kaya mga government agencies, yan naman po ay kinakailangan. At huling linggo ng pasukan ng mga estudyante naman sa mga public and private schools. Ito po yung elementary and high school hanggang senior high school. At exam naman ng mga nasa kolehiyo, yung ibang schools exam nila. Dahil by next week, wala na nga pong pasok, medyo mahaba-haba. Kahapon naman mga kaibigan, 40 days po, 40-day period of prayer para naman sa yumaong si dating speaker, the late speaker Jose de Venecia Jr. Sa paniniwala po ng mga Katoliko, it is believed to be the time the soul completes its transition to its eternal destination. Yan po ay nung March 21. Yan po ay nung araw ng Sabado. Ang si Manay Gina de Venecia at syempre ang pamilya ay nagluluksa pa rin sa pagpanaw ng pinakamamahal na si JDV. So, naging guest naman sa nasabing 40-day period of prayer. Walang iba sina dating Senator Cynthia Villar, si Representative Linabel Villarica, dating Catanduanes Governor Celi Wong, dating Congresswoman Lorna Silverio, Attorney Lorna Kapunan, Dean Amado Valdez, mga miyembro ng Ina Foundation na itinatag naman ni Manay Gina de Venecia, mga loyal aides at mga dating staff ni JDV, Attorney Evelyn Panlake, mga ang Chief of Staff ni JDV nung siya ay 5-time speaker at iba pa. Samantala mga kaibigan, this early gusto po nating ibahagi po sa inyo ito po ay hindi magandang balita, lalo na sa pamilya at mga taga Fourth Estate o sa media. Dahil pumanaw na po ang aming katrabaho, ang aming kuya, dahil mas matanda po siya sa amin, walang iba kundi si veteran broadcaster TQT, ayan, Tito Quinto Tamayo. Yan naman po ay ibinahagi ng kanilang anak ni Kuya Tito, sa Facebook naman ni Alex Tamayo. Sabi po niya dito, mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, mabigat po namin ipinababatid sa inyo na ang aming pinakamamahal na ama, si Tito Mabatabatar Tamayo, ay pumanaw nung ika-21 nung Marso. Yan po ay nung araw ng Sabado. Kasalukuyang nakalagak ang kanyang labi sa Reggie B. Funeral Home sa Barangay Ventanilla sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang libing naman ay nakatakda sa ika-29. Yan po ay sa linggo, ika-29 ng Marso sa Forest Lake, Urdaneta. Si Kuya Tito Tamayo, TQT, siya yung pinakaunang boss ko. Kaya siya yung station manager dun sa istasyon na pinakauna kong
doon ako unang nagkaroon ng programa at saka ng news reporting. DW doon po sa Barangay Tambak. Siya nga po ay pumanaw na, hindi ko alam kung ilang taon, si Kuya Tito. Pinakahuling istasyon na pinanggalingan niya bago siya nagpahinga na, in the sense hindi na siya nagpo-program, ay sa Radyo Pangasinan, isang local na station, radio station na nakabase naman dito sa lungsod ng Dagupan. Samantala mga kaibigan, inaantabayanan bagamat hindi magandang balita at walang magagawa ang lahat, yung pagtaas na naman ng presyo ng gasolina bukas, inaasahan bukas ang pagtaas. At kung siguro kahit kayo mga kaibigan, nararamdaman nyo na rin o kaya nakikita nyo na may mga jeepneys na binabawasan na nila yung kanilang biyahe. Meron yung mga driver na mas gusto na lang nilang huwag pumasada kesa imbis na kumita kasi sila, yung iba gumagastos pa. Dahil taas ng presyo ng gasolina, kukonti ang pera lang kung peak hours talaga na napupuno naman sila, yung iilan na lang na umiikot. Pero yun, ramdam na ramdam ng mga drivers and operators yung napaka-bigat na epekto nitong pagtaas ng presyo ng gasolina, ng krudo. Dahil naman sa patuloy na giyera dun sa bahagi po ng Middle East. At tayo, kung yung sinabi ng Pangulo na wala namang problema, walang pagtaas ng presyo, yung binabanggit po niya ay mga processed foods na nasa mga groceries. Sa kasalukuyan, kaya pa siguro ng stocks ng mga processed food producers. Pero kumusta naman kaya ang presyo sa ngayon o kaya sa mga susunod na araw ng mga binibili dyan naman sa mga palengke? Buti na lang para sa mga magulang na may mga anak na nag-aaral, lalo na mga elementary, high school, dahil magbabakasyon na, ay mababawasan po yung kanilang gastos with regards to yung mga pamasahe ng mga bata. Plus, syempre, yung baon. Pero sabi ng Pangulo, meron siyang kinakausap na 6 na bansa. Kapitbahay natin para sa supply ng langis. Pero bakit ngayon lang? Sana nung umpisa na yung giyera sa Middle East ay, di ba? Yan yung mga common reaction. Sana meron ng inumpisa na ng Pangulo ang pakikipag-usap sa ibang mga karatig bansa na meron silang supply o kaya production ng crudo. So yung sa balita na binahagi natin kanina, ilan sa mga kinakausap ng pamahalaan ng Pilipinas ay ang bansang China, Japan, Thailand, Brunei at saka South Korea na posibleng mapagkunan ng supply. Pero yun nga, huliman pero at least ngayon may ginagawa na ang pamahalaan, ang national government. Kanina binanggit ko po na next week, Holy Week, wala nang pasok. Plus syempre, ang Our Lady of Manaoag ay naglabas ng kanilang schedule sa Holy Week 2026. At sabi naman po nung nakapanayam natin si Mayor Jeremy Aherico, Mayor Doc Ming Rosario, na ang hindi lang yung ganap sa April 22 ang pinaghahandaan nila, kundi taon-taon itong Holy Week. Dahil dagsa po ang mga tao, lalo na umpisa na po ng sa Good Friday, Saturday and Sunday. So dito naman, schedule na inilabas ng Our Lady of the Rosary Parish, ang Minor Basilica at ang Parish of Our Lady of the Rosary Manaoag, ay iniimbitahan po nila yung faithful, mga Katoliko, para naman sa solemn observance ng Holy Week. So yung kanilang schedule ay March 30 hanggang April 1. Pero yung March 28, mayroong anticipated Palm Sunday, Rite of Blessing of Palms. And then Holy Thursday, April 2, Mass of the Lord's Supper. And then April 4, Holy Saturday, Easter Vigil.
March 29, 28 yung unang binasa natin. March 29, Palm Sunday, Rite of Blessing of Palms. Good Friday, may 7 Palabras, commemoration of the Lord's Passion, and then Easter Sunday. Pero sa mga pasyalan, expected naman po yan. Marami ho ang pupunta sa iba't ibang lugar. Pero hindi, merong yung pinakahuling video message ni Archbishop Soc Villegas. Sabi niya, hindi naman dapat na pintasan yung mga pipiliin po nila, yung mga pamilya na kung sino man yung pipiliin nila na magbakasyon. Hindi po masama, lalo na kung magkakaroon ng bonding ang pamilya o kaya mga magkakaibigan, sabi niya. Nakapost yun sa kanilang Facebook page. Hindi ko lang masiguro kung yung sarili niyang Facebook page o yung Archdiocese of Lingayen, Dagupan. So mahaba-haba yung walang pasok next week. Ito yung dapat ding pangambahan natin. Although kapag summer, tumataas naman talaga yung yung consumption natin. Tumataas yung presyo, tumataas yung consumption natin ng kuryente. Bagamat medyo umuulan-ulan pero daytime napakainit. So expected na yung pagtaas ng presyo pag summer, umpisa na po. Ramdam na po natin yung init ng panahon at mas marami yung nangangailangan. Yung iba talagang humahaba yung paggamit nila ng kanilang aircon o AC, yung iba man napakaraming electric fan na nakaswitch. Although ang panawagan ngayon ng national government at saka ng etong mga electric distributors, utility distributors ay magtipid. Ayan, hindi po nila nais na magkaroon ng napakalaking kita itong mga utility distribution companies, kundi dahil pag over naman yung paggamit, nagkakaroon ng overload problema, nagkakaroon ng unscheduled na mga power interruption. Pero yung isa sa mga nabasa ko kahapon, lumalakas yung benta naman, sales ng mga electric bikes dahil nga sa bagamat hindi pa tumaas ang pamasahe dahil binawi ng Pangulo. Yung mga may sariling sasakyan o kaya sumasakay o mananakay, kung malapit lang yung pupuntahan nila, ayan, gusto nila, meron na silang sariling e-bike. Kaya advantage yung mga nakabili na noon at ginagamit nila sa pagpunta sa opisina o kaya pagpunta sa palengke or wherever dahil meron na silang e-bike. Ngayon, basa natin lumalakas yung benta. Magkano kaya yung pinakasimpleng e-bike? Magkano kaya yung e-bike na gamit ng mga namamasada dyan sa may barangay Bacayao Norte? Yun yung marami kasi. Dati, pa isa-isa. Pero ngayon, may nag-offer sa kanila, mga nakaraang taon pa, may nag-offer sa kanila ng hulugan. So, imbis na nakikipasada lang sila, meron na silang sariling mga e-bikes. Ayan, pwede nilang gamitin wherever. Yung kumbaga, ang purpose lang nila nun ay may sarili silang service o kaya pampasada, pero ngayon napakahalaga ng mga e-bikes na yan. At sabi nung isang nag-message sa atin nung nakaraan, sabi niya, hindi naman mataas yung consumption pag i-charge yung e-bikes. Regular session din po ngayon ng Sangguniang Palalawigan. Ang presiding officer walang iba kundi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Dahil every Monday po ang kanilang regular session. Pero syempre lahat ng sanggunian, next week Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod,
ay sangguniang palalawigan, wala po silang session sa Lunes dahil yan na po ay start ng Holy Week, March 13. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:37 ng umaga. Break muna tayo. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karinderyat. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Patuloy na palalakasin ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense sa pagdalo ni Governor Ramon Vico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital. Sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unting ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Gico, layo nitong lalong mabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan.
Kaya't kasabay ng pagdiriwang ng UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Kiko sa karagdagang pasilidad na tiyak na lalong naihatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:43 ng umaga. Medyo masama to, Ka-Aaron Richard. Nararamdaman ko nag-umpisa yung kati-kati. Huwag naman sana kasi pag inumpisa yung kati-kati sa lalamunan, diretso ubo, naku, inaabot ng ilang araw. Sa lungsod ng San Carlos mga kaibigan, dito sa lalawigan ng Pangasinan, binigyan pagkilala ang lokal na pamahalaan ng San Carlos, partikular na ang City Population Office sa pangunguna ni Dr. Luisa Cayabyab sa katatapos lamang na Pangasinan Population Congress 2026. Ito ay ginanap nitong nakaraang March 18 at 19 sa Narciso Ramos Sports and Civic Center Gymnasium sa Lingayen. Tampok sa nasabing pagtitipon ang paggawad ng parangal sa mga mahuhusay na mga manggagawa at opisina, kabilang na ang San Carlos City Population Office at si Dr. Luisa Cayabyab na ginawaran ng gawad pagkilala ng pagpapaunlad ng populasyon. Ang parangal na ito ay patunay sa taus-pusong dedikasyon ng City Population Office ng lungsod. Sa ilalim naman ng temang ang puso at lakas ng makataong kaunlaran, tapat na naglilingkod sa sambayanan, tinalakay sa 2 araw na programa ang mga makabuluhang lecture para sa kapakanan ng bawat Pangasinense. At ang tagumpay na ito ay bunga ng dedikasyon sa serbisyo sa ilalim ng liderato ni Mayor Julier Resuello, Vice Mayor Jose Resuello at ng buong sangguniang panlungsod, at ang karangalang ito ay muling nagpatunay sa lakas ng pagkakaisa at tapat na serbisyo ng lokal na pamahalaan para sa mas progresibong lungsod at lalawigan. So congratulations sa hindi lang sa lokal na pamahalaan ng San Carlos, kundi ganun din, lalo na ang mga manggagawa na nasa City Population Office ng San Carlos City. Samantala, ito naman nung nung Sabado mga kaibigan, formal nang ipinakilala ang mga kandidata sa kandidata ng Limgas na Pangasinan. Mga kaibigan, ang Limgas na Pangasinan ay itong beauty pageant ay mag-50 years na pala. Siyempre, nung una, ito ay kilala o tinatawag binansagang Search for Miss Pistay Dayat. Dahil ang lalawigan ng Pangasinan, celebrate po ang Pistay Dayat. Pero yun po ay sa May 1. Noong mga more than a decade ago, mas kilala, at least sa lalawigan ng Pangasinan, ang May 1 bilang Pistay Dayat. Not so, sa mga manggagawa, alam po nila na ano yon. Sa mga manggagawa, alam nila na ano yon, Labor Day, National Labor Day yung May 1. Pero syempre, lalo na dito sa Central Pangasinan, May 1 is Pistay Dayat. And then, nagkaroon ng innovation, yung 1 week na celebration, nagkaroon ng, naging 2 weeks, naging month-long. Pero itong taon na to medyo hindi gaanon karami ang mga activities dahil nga naman yung mga traditional na events na lang plus ilang additional dahil naman sa krisis na nararanasan. Pero yung sabi ko nga kanina, nung nakaraang Sabado, pinakilala na yung 19 na mga kandidata ng Limgas na Pangasinan. Yung mananalo dyan, magiging Golden Girl, Golden Limgas, dahil 50 years na nga ang nasabing beauty pageant from Miss Pistay Dayat to Limgas na Pangasinan. Yan, mamaya i-recite ko sa inyo, babasahin ko lahat yung kanilang mga pangalan ng pangalan ng mga kandidata mula sa iba't ibang bayan at saka lungsod.
Pero ito po ibahagi ko rin po sa inyo. Mga saksi ni Jehovah sa lalawigan ng Pangasinan nagsasagawa ng kampanya ngayong buwan ng March. Mahigit 9 milyon na saksi ni Jehovah sa buong mundo at higit 10,000 naman dito sa lalawigan ng Pangasinan ang nagsasagawa ng kampanya para imbitahan ang publiko naman sa 2 okasyon na merong layunin na tulungan ang mga tao na malaman ang pangako ng Biblia tungkol sa isang magandang kinabukasan para sa lahat. Sa gabi ng Huwebes, yan po yung April 2, next week. Ang taunang pag-alaala naman sa Hapunan ng Panginoon, magtatampok ng isang pahayag na nagbibigay diin sa mga turo ni Jesus hinggil sa kinabukasan ng mga tao. Ayon kay Wilson Otayde, tagapagsalita ng mga saksi ni Jehovah sa lalawigan ng Pangasinan, ipapaliwanag sa okasyon na ito kung paanong ang buhay at mga turo ni Jesus ay may malalaking bahagi sa buhay ng mga tao. Dagdag pa niya na ang mensaheng ito ay magbibigay sa mga tagapakinig ng pag-asa sa halip na pangamba at pag-alala lalo na at ang mundo ay apektado sa tensyon sa Middle East. Sa panahon ng kampanya, iniimbitahan din ng mga saksi ni Jehovah ang maraming tao para daluhan ang espesyal na pahayag na may temang Paraisong Lupa, Sino ang Magbabalik. Ito ay ipapahayag sa buwan naman ng Marso sa mahigit 118,000 na kongregasyon ng mga saksi ni Jehovah sa buong mundo. Para naman sa higit na impormasyon hinggil sa Hapunan ng Panginoon o kaya Last Supper at sa espesyal na pahayag at para makadalo sa lokasyon na malapit sa inyo, pwedeng pumunta. Ayan, i-search nyo po ito, jw.org/tl. Tungkol naman sa memorial. Ang 2 okasyon na ito ng mga saksi ni Jehovah ay walang bayad at bukas para sa publiko. Labing 10 minuto na lang bago mag 6:00 ng umaga. Gaya ng sabi ko kanina mga kaibigan, ay ipinakilala na nga yung 19 na official candidates ng Limgas na Pangasinan. So nagkaroon po ng press presentation and official sashing ng mga kandidata nung Sabado. So sabi nga po, we finally shattered the box of traditional expectations. Sabi po ni Mama Angiko, ang chairperson ng Limgas na Pangasinan, para sa ika-50th edition naman ng Limgas na Pangasinan, we are looking for a queen who stands bravely at the helm. Sabi po dito. So, fueled by the bold vision of Governor Ramon Mongico III, chairperson at ni chairperson First Lady Ma Antuason Gico at ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, ang head po niyan si Ma'am Maria Luisa Elduayan. So ipinakilala yung siyam, ang tatangkad po nila. Asa na ba yung listahan ko? Ito, ipakilala ko lang sa inyo. Basahin ko lang yung kanilang mga pangalan. 19 po yan na candidate. So, una dyan, si Aliana Cristel Bustamante ng Bayan ng Binalunan. Angeles Rian Bulseco ng Mga Tarem. Bea Faye Isidro ng Bautista. Jamaica Dizon ng Binmalay. Di Guzman, not Dizon. Jamaica Di Guzman ng Binmalay. Giselle Villorente ng Lawak. Samantha Luis Di Guzman ng Lingayen. Faten Muhammad Sharan ng Bayambang. Shane Angela Solis ng Calasiao. Ira Nicole Hermojeno ng Aguilar. At kasama rin si Althea Bernice Gabiola ng Santa Barbara, Samantha Long ng Urdaneta City, Michelle Francisco ng Asingan, Monica Rich, Viniegas ng Orbistondo. Ilan na yon? 14. Pang-15 sa Caviera Guainez, Lau Nico ng Malasiki, Elizabeth Kate Ringor ng Rosales, Jasmine Micaela Escano ng Sual, Gian May Carla ng Pagulayan ng Villasis at pang-19 si Chloe Shamil de la Rosa ng Alcala. So yan po yun yung
19 na kandidata ng Limgas na Pangasinan. So, April 18, yung mga gustong manood, magkakaroon, ito yung pre-pageant night at yung Grand Coronation night, walang iba. Ang schedule, April 24. Yung mga nakaraang taon, sumasabay yung pageant night sa Kalutan at Dalan ng Dagupan. Ang Kalutan dito sa Dagupan ay April 30. Pero ngayon, for this year, ang Limgas na Pangasinan pageant night ay mauna, April 24. At syempre, meron kasama sa mga pagbabago, yung mga designers ng bawat kandidata ay hindi sila, kumbaga binigyan sila ng fund. Pero sabay-sabay silang, yung first batch, sabay-sabay silang pumunta sa Maynila, sa Divisoria. Yung second batch yata susunod itong linggo na to. Binigyan pagsakay nila sa bus, dun sa sa loob ng bus, dun lang in-announce kung ano yung magiging ganap o kaya mangyayari. Doon lang sinabi sa kanila na meron silang pare-parehong amount ng budget at yung gagawin nila, i-design nila ay base lang doon sa mabibili ng budget na ibinigay sa kanila at binili nila. Yung first batch bumili na, yung second batch bibili pa lang doon sa Divisoria. So, kumbaga, equal footing. So, hindi yung naka-advance na, inumpisahan na yung ginagawa from the time na expect nila. O siguro yung iba dito sa mga kandidata, meron ng sinalihang ibang mga pageants. Pero yung mga designers, mabibilis silang makapag-create. Sa isip nila, nakakapag-create na nila ng pang long gown, pang cultural presentation, pang talent night, pero I think yung budget na binigay sa kanila pang pageant night. Samantala mga kaibigan, itong nakaraan, March 18, yan po ay nung Miyerkules nung nakaraan, dun naman sa Police Regional Office 1, ginanap ang oath-taking and donning of rank ceremony para sa mga bagong promote na mga sa position na sa rango na Police Lieutenant, LTCOL, kung tawagin kumbaga sa PNP. Under the first quarter calendar year 2026 Continuous Promotion Program. Ang ceremony pinangunahan, ang oath-taking ay administered by Police Brigadier General Dindo Reyes, ang Regional Director ng Police Regional Office 1. Para sa mga mga taga San Carlos City ngayong araw, may malaking activity. Ito ay City Government Wellness Mission 2026. Base dito sa information na nakalagay sa City Information Office San Carlos City Pangasinan official Facebook account. Ito ay gaganapin ngayong araw, March 23, mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Arenas Resuello Complex. Diyan lang sa harapan ng City Hall. Kapartner nila ang Calasiao Masonic Lodge 449 in cooperation with other partners. Caring for those who serve the city, sabi po dito. A comprehensive medical, dental, optical, and legal service event kung meron bloodletting activity rin dyan sa Arenas Resuello Complex. Mga clean-up drive nung nakaraan, hinahanap ko yung nakaraan nagkaroon ng clean-up drive sa bayan ng mga Tarem. Ginanap naman sa Daang Kalikasan dun sa Bulubundukin ng mga Tarem. Daang Kalikasan, itong proyekto na to ay inumpisahan at natapos nung inumpisahan ng congressman, former mayor
Leopoldo Batawil. At natapos na nga yung bahagi po. Iko-connect po ito sa Zambales. Nagkaroon ng coastal cleanup din ang mga pinangunahan ng ng SM. Saan ba ito? SM City Urdaneta kasama ang SM City Urdaneta Central. Ayan, nung celebration ng World Water Day. Merong 659 na volunteers mula sa 14 na organizations at mga schools. Nagsama-sama po sila nung March 21. Ito yung mga gustong-gusto kong salihan sana. Kaso, hindi kaya ng oras dahil nag-uumpisa sila ng napakaaga. Ay may program po tayo kahit Sabado alas 5 hanggang alas 6. Ito ang Todo Balita. So yung kanilang World Water Day, coastal cleanup ay isinagawa nga noong March 21 sa Lingayen Bay Walk dito sa Lingayen, Pangasinan para naman sa coastal cleanup drive na pinangunahan nga ng SM City Urdaneta Central at SM Cares. Nakakolekta sila ng 2,759.25 kilograms ng basura across at nailagay po yan sa 281 bags. The strong participation of volunteers from the local government units, non-government organizations, mga schools highlights a shared commitment to environment and sustainability and the power of community-driven actions. Ayan, congratulations. At maraming salamat sa inyo, sa lahat ng volunteers. At paalala sa lahat, bagamat meron pong mga nagko-coastal cleanup drive na ganyan o kaya nagkakaroon ng cleanup drive sa mga pampublikong lugar, ay hindi ibig sabihin po na basta-basta na lang kayo, walang pakundangan na mag-iwan ng basura. Shared responsibility po yan, yung pagpapanatili na malinis ang mga beaches natin, yung mga public places, mga pasyalan, pampubliko man o kaya mga pribado. With that, mga kaibigan, ako'y magpapaalam na. Antabayanan po ang Orly in the Morning. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro. Susunod na po yan. Bukas muli, babalik po. Mga kakasama-sama po tayo muli sa Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner sa technical, Kaaron Richard Olanday, ako po si Liway Manantani. Paragire, isang napakagandang umaga ng Lunes sa inyong lahat, napindot ko. Good day po and keep safe. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.